Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now almost 8,000 subscribers. We are now exactly 7,934 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung kay yung darating na SONA ng ating Pangulo. Yan. I believe, po yan last Monday of July. July na po ngayon no? Ngayon, may mga seating arrangements po yan, no? Mga nakaraang panahon, nung bati-bati pa sila, ni Sara Duterte at ni Lisa Araneta Marcos, no, habang nagsasalita ang ating Pangulong Bongbong Marcos, itong dalawang babae sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos ay magkatabi sa upuan. Pero sa ngayon, ibang usapan na po yan. No? Si Vice President po ay ang katandem ni Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang eleksyon at si Lisa Araneta Marcos ay kanyang asawa naman. No? Nung tinanong ang Kamara kung pag-iisahin, no? Sabi nila aayusin daw ang upuan ni Sara at First Lady Lisa Araneta Marcos sa SONA or State of the Nation Address ng ating Pangulo sa Hulyo 22 or July 22, no? Magtatabi. Umusbong ang tanong na ito habang nagpapatuloy ang paghahanda ng Kamara de Representantes sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 22 or July 22. Kasi po, ang host po ng SONA ng ating Pangulo ng Pilipinas, every time na nagkakaroon ng SONA, ay ang House of Representatives. Ang Senate naman ay pagkatapos po nila mag-open dyan sa Senado, ay pupunta na po sila dyan sa House of Representatives, dyan sa Batasang Pambansa, malapit po yan sa Commonwealth Avenue. Okay? So ano po, ganun po yun ha. Ngayon, siyempre ang punong abala diyan ay ang ang tawag dito, ang House of Representatives or Kamara de Representantes, no. So usually ang diyan, no, ang nagre-prepare talaga diyan ay yung House Secretary General, no. So kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na kasama sa mga inimbitahan si Duterte. Siyempre naman, iniimbitahan talaga yan dahil ito ang pangalawang pinakamataas na inihalal ng ating bansa, no? Siya po ang second to the highest, kumbaga, no? Yes, kasama si Vice President Sara Duterte sa mga inimbita. Dapat lang, tama lang, no? Mr. Velasco. Sa isang panayam, matapos ang flag raising ceremony sa Batasang Complex, sabi ni Reginald Velasco. No? Hindi ko alam kung itong Reginald Velasco na ito ay kapatid ng dating House Speaker of the House na si Velasco. No? Hindi naman masabi ni Velasco kung kinumpirma na ni Duterte na ito ay dadalo. No? Usually, dumadalo din naman yung mga yan basta Vice President ka. No? So, hindi pa daw niya alam. Kailangan niyang i-check kung dadalo ang ating pangalawang Pangulo. But these are traditional invitees. No. All the heads of the constitutional commissions, cabinet officials, including the Vice President, sabi ni Velasco. No? Pero at the time, ang secretary na ng Department of Education ay si Senator Angara. At the time, hindi na siya senator, kundi Secretary Angara na. No? Nung tanungin kung ang upuan ni Duterte ay katabi sa upuan ng unang ginang, gaya ng dagdaang dalawang SONA ni Marcos, sagot ni Velasco, it will be decided by the interagency. So meaning to say, magdi-decide din dyan ang executive, no? Kung papaupuin ba nila na gano'n, or magkahiwalay, something like that, no? Kung ako kaya, no, dapat magkahiwalay yan, baka magsabunutan pa yung dalawang yan. Hindi, joke lang po yun. So we have an interagency committee wherein the office of the president, Senate counterparts are there. So we will decide on that. The seating plan for the VIPs, as of now, wala pang desisyon, sabi ni Velasco. Pero usually, magkatabi naman talaga yan. Pero syempre,
sa mga panahon ngayon na galit-galit sila, ay dapat magkahiwalay na yan. Okay? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po sa inyong lahat.